Naniniwala ba tayo doon, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Tayo manalangin minsan pa. Panginoon, muli kaming dumudulog sa panalangin at patuloy na sa iyo lamang ang asa at magtitiwala na kung hindi ka, Panginoon, magsasalita sa aming kalagitnaan sa oras na ito at kung hindi mo gagamitin ang iyong lingkod para maging daluyan ng pagpapala sa mga hinirang mo, Panginoong Diyos, sa gabing ito, wala kaming anumang tatamasahin, Panginoon, at i-enjoy, Lord. Ngunit patuloy kaming umaasa sa iyo lamang na alam namin hindi ito nagkataon lamang o itinakda ng tao, kundi ikaw, O Diyos, ang nagsasakatuparan ng lahat ng ito. Pagpalain mo ang bawat sandali at muling ilagak sa aming mga puso ang mga pinagpala mong salita sa higit pang ikalalago ng bawat isa sa amin at sa ikahanda, Panginoong Diyos, sa mga bagay na gagawin mo sa mga huling araw na ito. Dalangin namin ang lahat ng ito sa mo, hinihiling sa iyo lamang at sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Everybody says amen and amen. Ating palakpakan ng Panginoon, mga kapatid. At sa hindi po pagpapakaabala, ating tunghayan ang ating mga scripture in the book of Matthew. Chapter 5, verse 8. Okay, sabi dito, mga kapatid, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Sa Tagalog nga, mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Can we say amen? Amen and amen. You may be seated, mga kapatid. So muli, magandang gabi sa bawat isa sa pangalan ng ating Panginoon. So salamat sa Kanya na sa kabila na wala pa rin tayong regular na kuryente mula sa Kasureko, ay nandito tayo ngayon para manambahan at mag-aral ng Kanyang mga salita. So hindi ko alam sa iba na mga taga La Purisima na nandito kung meron na po kayong kuryente. May mga balibalita na magkakaroon na daw ng kuryente sa parada, pero sa amin ay wala pa dahil mayroong transformer daw na nasira doon sa malimit na masirang transformer dyan kay ng Yang Mada. So may mga balibalita din na Sabado magkakaroon ng kuryente. So sana nga ho ay magkaroon na ng kuryente, mga kapatid. Masyado ng perwisyo. Pero salamat pa rin sa Panginoon na meron tayong generator. So, sisikapin ko pong maging maikli lang ito. Pinakabuod lang. May bigay ko lang yung gusto kong maibahagi sa inyo sa tulong ng Panginoon para hindi tayo masyadong magpakaabala. At alam ko yung iba may mga trabaho pa at uuwi pa kayo sa inyong mga tahanan na ganito nga po yung ating kalagayan, mga kapatid. So, kunting paalala lang at announcement na din na sa Friday kami ay bibiyahe. So, Sunday po ay wala kami, kasamang Nilo family at ilang kapatid. Susama nyo kami sa prayer, mga kapatid. At kagaya na nabanggit ko sa mga, bagamat ang ating kapatid, Brother Gani, ay hindi naman nag-ask ng support sa church. Bilang pamilya, kung meron tayong maipapadala o maibabahagi, ay pwede natin itong i-share. Wala si Brother Gary dito, andun na sa Maynila, so pwede natin itong iabot kay Brother Alex sa kanilang pamilya. So kung wala man tayong maibibigay, isama nyo sa panalangin yung kasal na magaganap sa Sabado. At yung gawain natin sa linggo ay pag-pray natin. So sa hindi po pagpapakaabala, ito na po yung isa sa inilagay ng Panginoon sa aking puso na inspirasyon dati pa.
At malimit ko nang mabanggit sa inyo, yung topic natin ay pinamagatan po natin na a pure in heart. So hindi po a pure heart. Sa aking patuloy na pagbubulay at pag-aaral sa inspirasyong ito, mga kapatid, ay mas, sabihin natin, mas naging malinaw ang ilang bahagi. Ano ang pagkakaiba ng pure heart sa pure in heart? So, pag sinabi po kasing pure heart, kung isi-search nyo yan, may mga Google tayo, may mga nakakatulong na kaalaman na pinahintulutan ng Panginoon para matulungan tayo. Pag sinabing if your heart ay it is a general, pure heart. Ito ay mga taong may mabuting puso, dalisay na puso, sabihin natin, mga taong mabuti, taong mabait, taong sincero. At may mga taong hindi mananampalataya, they are not believers, they are not Christians, and yet they have a pure heart. May mga taong maliligtas na hindi parte ng nobya ni Kristo, they have a pure heart. Pero pag sinabing pure in heart, very specific, mga mahal kong kapatid, merong sakdal na nasa puso. Pure in heart. So, yun ang pagkakaiba, merong in. May nagdudugsong, mga kapatid. Pag pure heart, general. Pero pag sinabing pure in heart, blessed, sabi sa verse 8, blessed are the pure in heart. At ikukunik pa natin dyan yung salitang mapalad, mga mahal kong kapatid. Mapalad sila na merong malinis. Sa Tagalog, merong malinis na puso. Sa Grego po kasing salita, andun din po yung word na clean. Andyan din yung word na clear. At sa mga pagtuturo pa ng propeta, pag sinabing pure, yan ay unadulterated. Yan ay walang halo, mga mahal kong kapatid. Pag sinabing pure. Pero pag sinabing pure in heart, ang pinapatungkulan na puso ay puso natin. At kung tatanungin ko kayo ngayong gabi, pure ba ang puso natin? Unadulterated po ba ang puso natin? Wala po bang halo ang puso natin? Wala na bang mga evil spirits sa puso natin? Wala na ba yung pride, yung murder, yung 7 major evil spirits? Wala na ba? Yan, kung wala na yan, mga mahal kong kapatid, pwede nating masabi na yung puso natin mismo ay pure. Pero kung magsisiyasat tayo ngayong gabi, meron na ba talagang pure sa atin? Maybe no one. Pero merong pure na nag-iisa. At ang nag-iisang pure ay walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Siya lamang ang nag-iisang dalisay at sakdal, mga kapatid. At kung ang dalisay na ito ay in us, then yung puso natin na hindi dalisay ay magiging dalisay. Amen. Hallelujah. So, ang pure na ito ay may kinalaman sa pagiging mapalad. At ang isang resulta, ang isang benefits ng isang mananampalatayang pinaging mapalad ng Panginoon na ang kanyang puso ay naging dalisay, ang kanyang mararanasan ay makikita niya ang Diyos. Amen. In general, mga mahal kong kapatid, we have the ultimate promise of God. At ang ultimate promise na ito, one of this day, sasalubungin natin siya sa mga alapaap and we will see Him face to face. Makikita natin siya ng mukhaan. Makakasama natin siya sa 1,000 taon na paghahari sa millennium. At makakasama natin siya sa eternity, sa bagong langit at sa bagong lupa. Pero in present days, in our present time, may mga taong mapalad, pinaging mapalad ng Panginoon, na ngayon pa lang ay pwede nilang maranasan na makita ang Diyos.
spiritually speaking, mga mahal kong kapatid. So mamaya maiintindihan natin ang ilang bahagi. Nais kong bumasa ng quote, yung isang quote, yung pangalawa, Sir Mary Ann, yung pangalawang na-send ko sa'yo. Sa paksa ng propeta na the 70th week of Daniel, ang keyword natin, when you get the real pure in heart, born again of the Spirit. Simulan natin sa you notice, paragraph 58, kalahating bahagi ng paragraph 58. Yan. Starting sa you notice. Sabi ni Brother Branham, kung masusundan niyo sa pagbabasa, sabi niya, you notice all the darkness on their represents Nicolaitanism. So ang ipinapakita dito ni Brother Branham, mga mahal kong kapatid, ay yung 7 church ages. Yung 7 bilog, 7 circle na kung saan merong white and black. Merong light and darkness. Kasabi niya, yung kadiliman daw na nandoon sa drawing, sa circle, ay nagre-representa ng Nicolaitanism. Ibig sabihin, merong nakapasok sa church, merong nakahalo from pure word, from pure Christianity, from pure believers, pure work of the Holy Spirit, nagkaroon ng tinatawag na Nicolaitanism. Pagkongker, pagsako, pagpasok sa iglesia. Yung dating doktrina lamang, yung dating spirito, sabi ng prophet, yung spirito na mapandaya, pumasok sa iglesia, naging aral o naging doktrina, katuruan, then makalipas ang ilang mga panahon, sa panahon ng ikatlong iglesia, ang Pergamos naging gawa. Pinagtibay, na hindi lamang basta katuruan, kundi kinakailangang gawin, sundin, ng mga tao under the Romanism. Sabi pa dito, the darkness represents Nicolaitanism or Romanism. The white part represents the Holy Spirit, the church. And as it was begin in Saint Paul's time, the whole apostolic church was filled with the Holy Ghost. Take note for that. Lahat daw po ng mga iglesia na apostolic sa panahon nila Pedro, nila Apostol Pablo, nakaranasan nilang ma-filled ng Holy Ghost before the Nicolaitans. Bago nakapasok ang Antikristo. Then the aristocrats begin to come in. So merong nakapasok, mga kapatid. Then they finally consolidated and made a complete new church out of it. And just the little church was burnt. Andito na, sinunog na yung tunay na iglesia ng Panginoon. Pinagbabato ang mga Kristiyano. Pinalapa sa mga leon at kung ano-ano pang kanilang ginawa sa mga Kristiyano. Paragraph 59. Then sa ikalimang kapanahunan ng iglesia, and the Reformation, come Luther. A little brighter, you see? In the days of Wesley, brought in a little brighter yet. But in the last church age here, the Nicolaitan church age, that's the age, not the Nicolaitan, but the Laodicean, that's the age that we live in. You notice, there is not too much light. So sa panahon daw natin, which is ang kapanahunan ng Laodicea, kukunti na lang daw yung liwanag. Nakita nyo naman to sa presentation ni Brother Wilson at ng iba pa, mga kapatid. Then, paragraph 60. Someone, when they seen the drawing of it up there, said, shame on you, Brother Branham, this great day of enlightenment. So, nang makita daw ng isang tao, yung presentation ni Brother Branham, yung kanyang drawing sa 7 church ages, yung mga circle at nakita yung Laodicea, yung panghuli,
na napakadilim, merong nagsalita sa kanya. May taong nangusap kay Brother Branham. Sabi na, wala kang hiya, Brother Branham. Nakakahiya ka. Shame on you. Sabi niya, ang panahon natin ay panahon ng Day of Enlightenment ito. Pag sinabing enlightenment, panahon ito na nakakaunawa ang mga tao. Panahon ito na maliwanag, panahon ito na kung saan ang mga tao ay nakakaintindi. Panahon ito na kung saan ang mga tao ay nakakaunawa ng salita, ng kalooban ng Diyos. So yun ang sabi nung taong nag-question sa propeta. Sabi ng prophet, I said, I will imagine when it sifted down. Sabi niya, sabi ko, i-imagine ko na kung ito ay pipihit na. That doesn't even do it justice when you get the real, pure in heart, born again of the Spirit. Remember, this was the only church age that Christ was put out of His own church. Of all of them. So tangang iglesia daw ng Laodicea, mga mahal kong kapatid, ang panahong ito, alam naman natin ito, review lang, si Kristo ay pinalabas. Si Kristo ay wala sa loob, mga kapatid. Nilinaw na ang Panginoon ay wala sa loob. Sabi pa niya, we got a great confession. Maraming nagsasabi na Kristiyano kami. Maraming nagsasabing nagsisi kami, nagpabautismo kami sa pangalan ng Panginoon, nagpabautismo kami sa tubig, pero nasaan ang posisyon? Diba? So yan ang gusto kong bigyan natin ng pansin. Yung una, yung mamaya, babalikan natin, yung habi ng prophet, pakibaba nga, Sir Mary Ann. Yan, yung naka-highlights, sabi niya, that doesn't even do it justice. When you get the real pure in heart, when you get the real pure in heart, born again of the Spirit. So may kinalaman ang pure in heart, ang real pure in heart, ang makakaranas nito ay sila na na-born again sa Spirito ng Diyos. Amen. Kaya na sinasabi ko, mga mahal kong kapatid, iba yung pure heart sa pure in heart. Mapalad kayo na naririnig ninyo at paulit-ulit ninyong naririnig na ang kailangan natin ay ang Spirito niya. Patuloy na ipinapaalala ng Panginoon sa atin na kung meron man tayong kailangan sa mga huling araw na ito para makasama sa pag-agaw, para maging handa, haleluya, sa pagsalubong sa Panginoon at makasama sa araw ng paghahari niya, ang kailangan natin ay ang kanyang Spirito. Sila na nagtaglay ng Spirito ni Kristo, haleluya, sila ang magkakaroon ng tinatawag na pure in heart. Sila ang matatawag na mapalad. Another quote, Sister Mary Ann, isama ko na to para dire-diretso tayo. Sa paksa ng sa question and answer, paragraph 143, starting at paragraph 143, sabi ni Brother Branham, so the gathering will be unto Christ, whether I am in Jeffersonville, whether I am in Sweden. So sabi niya, ang pagtitipong ito ay kay Kristo. Amen. Meron daw isang pagtitipon, merong isang fellowship, merong isang gathering na magaganap sa lahat ng mga Kristiyano saan man silang lugar. Pero ang pagtitipong ito ay hindi specific na lugar, kundi kay Kristo. Na kahit daw si Brother Branham nasa Jeffersonville, ang iba ay nasa Sweden, another country na yan, Sweden. Nasa Europe yan, tama ba, Brother Wilson? Whither, saan pa ba? Wherever it is. Nasa Pilipinas, nasa Japan, all around the world, nasaan man sila, merong gathering. At ang gathering na ito ay nasa ating pastor. Unto the shepherd. See? And then together we will be caught up with the resurrection to meet the Lord
in the air. People will be coming from all parts of the earth. Amen. Kasama ba kayo diyan? Hallelujah. People will be coming from all parts of the earth. That's living. Mga buhay na mararapture. And andyan din yung mga patay. People that's dead and so forth will rise. And together the church. Sabi ng propeta, si Kristo ba ay nasa church? At sila na pinanahanan ng Panginoon will be caught up together to meet the Lord in the air. See, paragraph 144. His coming will be universal. It will not be just coming to Louisville. Lugar yan. Tumukoy siya sa mga relihiyon. It will not be just coming to the Baptist, to the Presbyterian. It will be. Saan magaganap ang coming? Ang pag-agaw, mga mahal kong kapatid, individually. It will be in the pure in heart shall see God. And the resurrection in the gathering shall be from everywhere. Amen. Sino ang makakasama sa pag-agaw? Iba lang yung terminong ginagamit natin dito. Pinapalawak lang natin para sa isang state, isang kondisyon, isang karanasan ng isang anak ng Diyos na makakasama sa pag-agaw. Paulit-ulit na nating naririnig na para tayo magtagumpay at pagtagumpayan ang lahat ng spirito na nasa ating puso, na nag-i-influence pa rin, na meron pa rin taglay na nature o attitude, ugali sa atin mga mahal kong kapatid, ang kailangan natin ay ang spirito ni Kristo. Ngayon, ikononik lang natin na yung dating puso natin na marumi, magiging dalisay, magiging pure in heart, sapagkat merong Kristo na nananahan. Walang pusong magiging dalisay. Walang magiging pure in heart, mga mahal kong kapatid, na hindi niya naranasan ang Espiritu ni Kristo sa kaniyang buhay. So, sino makakasama sa pag-agaw? Mga believers na parte ng Nobya ni Kristo, parte ng Iglesia ng Panginoon na naranasan ang pagpupuspos ng Espiritu Santo. Hallelujah. Isa ba tayo doon, mga mahal kong kapatid? So ano meron dito? Balikan natin ang Matthew chapter 5 verse 8. Himayin natin ng ilang bahagi ng verse na ito. Unahin natin yung pagiging mapalad. Blessed. Blessed are the pure in heart. Matthew 5 verse 8. Yeah. Blessed. Pag sinabing pagiging mapalad, mga mahal kong kapatid, yan ay malaking pabor. Pag sinabing mapalad, sa Greek salita, ang isang salita dyan ay fortunate. Pag sinabing fortunate, mapalad. Hindi mo yan pinaghirapan. Kumbaga, ang salitang biyaya, pwede nating ipasok diyan. Pag sinabing blessed, mapalad. Sabi ko nga kanina, hindi lahat mapalad, mga mahal kong kapatid. Pero may mga taong tinawag na mapalad ng banal na kasulatan sapagkat sila ay pinili ng Panginoon. They are chosen and elected before the foundation of the world. At kapag ikononik natin ang pagiging mapalad sa isang mananampalataya na magtataglay ng pusong dinalisay, if you're in heart, magkukunik yan sa naging paksa natin nung mga nakaraan na may title na A Promised Heart. Ang mga Hudyo ay naging mapalad. Hallelujah, pinagpala ng Diyos si Abraham. Sa Genesis chapter 12, tinawag na mapalad si Abraham at ang kanyang mga angkan, ang kanyang binhi, sapagkat pinili siya ng Diyos. Ang pagiging mapalad ni Abraham ay hindi dahil meron siyang ginawa. Naging mapalad si Abraham sapagkat pinili siya ng Diyos, mga kapatid. Tama ba? At sabi pa ng scripture, lahat ng magpapala kay Abraham ay pagpapalain ng Diyos. Ang pagiging mapalad
hallelujah, ni Abraham, na kung saan lumitaw din naman ang bansang Israel, na binigyan ng Panginoon ng pangakong lupain, ng mabuting lupain. Take note for that. Mamaya, kung mayroon pang oras, hihimayin natin. Mabuting lupain. Sapagkat ang pangakong lupain, ang promised land ay tinawag din na mabuting lupain. Naging mapalad ang mga Hudyo sapagkat merong Abraham na pinagpala ng Diyos na sa pasimula pa'y pinili na kasama na yung binhi na lilitaw in natural seed. Kung kaya naman ang mga Hudyo, hallelujah, sa kabila ng kanilang mga pinagdaanan, merong lupain na nakatalaga para sa kanila. Ano man ang mangyari. Merong posisyon, merong inheritance, amen, na para sa kanila. Na hindi nila ito ginusto sa kanilang sarili. Ito'y pangako ng Diyos. Kapag pinag-usapan ng pangakong lupain, ikukunik na naman natin sa pangakong puso. Kung ang mga Israel ay merong promised land, ang church, ang mga mananampalataya merong i-promised heart. Kaya yung pure in heart at promised heart, isa lang ang pinapakita niyan, mga mahal kong kapatid. Kapag sinabing pagiging mapalad, merong ipinangakong puso para sa iyo. Mapalad ang tao na merong ipinangakong puso sa kanya. Merong nakalaan na puso. Pusong ang Diyos ang pumili. Puso na ang Diyos ang nag-create. Puso na ang Diyos ang kumikilos, ang gumagawa. It is God who made it. It is God who created it, who will create it. It is God who is working. Hallelujah. At kung ibababa pa natin sa panahon natin, mga mahal kong kapatid, it is Christ in us. Naintindihan nyo ba? It is Christ in you. Hallelujah. The hope of glory. Magbasa tayo. Romans 5. So, pagiging mapalad, ulitin ko sa mga nagno-note, it is a promise heart. It is God who promised it. It is God who made it or created it, mga mahal kong kapatid. So, i-emphasize ko yung created. Sapagkat, nung si David ay magkasala, ang panalangin niya sa Psalms 51 verse 10, babasahin natin mamaya, sabi ni David, Lord, create in me a pure heart. Hallelujah. Romans 5 verse 1. Sabi dito, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Narito yamang tayo inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos. Paano tayo nagkaroon ng kapayapaan sa Diyos? Sa pamamagitan. Amen. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, Christ in us. Hallelujah. Verse 2, by whom also we have access by faith into this grace, wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. And not only so, but we glory in tribulation also, knowing that the tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope, and hope make it not ashamed, because the love of God. Sino ang love of God na ito? Sino ang love of God na ito? Ito ba ay karanasan lamang? Ito ba ay feeling lamang o emosyon? O ito ay persona? It is the person of Christ, mga mahal kong kapatid. The love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Amen. Ito'y si Kristo. Hallelujah, na pag-asa ng mga mananampalataya. Una na umaring ganap sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya, na magpapatuloy tayo sa biyaya ng Diyos, makakapanatiling nakatayo na merong kagalakan sa kaluwalhatian ng Diyos, sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga tiisin. Sabi dito, patience. Knowing that the tribulation worketh patience. May mga kahirapan, may mga tiisin, may mga karanasan. Pero sa mga karanasang ito, nabubuo lalo ang ating pag-asa.
Sa mga nararanasan nating kahirapan, kakulangan, kahinaan, lalong lumalaki, lumalakas yung pag-asa natin sa ating Panginoon, kay Kristo. Kaya habang nakikita natin yung kahinaan natin, lalong lumalaki yung pag-asa natin. Lalo natin nakikita na wala tayong kakayanan sa ating sarili, na kahit anong gawin natin, mabibigo tayo. Sabi pa ng Scripture, hindi ito sa Kanya na may nais, hindi ito sa Kanya na tumatakbo, kundi sa Diyos na pumili. Amen. Sa Diyos na humuhulma like a father's hand. Hallelujah. So salamat sa pag-asang ito na binigay ng Panginoon sa atin. Sabi ni Pablo, pag-asang hindi humihiya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos, hallelujah, si Kristo sa mga mapalad ay naroon sa kanilang puso. Shared abroad in our hearts, into your hearts, by the Holy Ghost, amen, which is given unto us. Can we say amen to that? Sino sa atin dito ang tiyak na ng Espiritu ni Kristo ay nasa atin na? Sino dito ang may confidence, mayroong joy, mayroong kagalakan, na sa kabila ng mga pagsubok, ng mga tribulation, sufferings, ay nagagawang ngumiti? Hallelujah, mayroong taglay na kagalakan at pag-asa sapagkat ang Espiritu ni Kristo ay nasa Kanya. Mga kapatid ko, kinakailangan natin itong tiyakin sapagkat ito ang magbibigay sa atin ng confidence, ng assurance, ng kagalakan. Amen. It is your relationship with the Lord. Hindi natin ito pwedeng dayain. Hindi ito pwedeng confession lamang na sinasabi natin, si Kristo'y nananahan na sa akin. Ako'y bautismado na ng Espiritu Santo. Ako ay born again na, no. Kinakailangan merong posisyon. Kinakailangan merong positioning. At kapag nakaposisyon ka sa promised land, pagtaglay mo na at naranasan mo na pangakong lupain, hindi mo maranasan ang meron sa pangakong lupain. You will enjoy the inheritance. Bagamat totoo, may laban, mga mahal kong kapatid, pero yung laban ipinanalo na ng Panginoon sa atin. Ang kailangan mo lang magtiwala, ihakbang ang iyong paa. Sabi pa ng Panginoon kay Joshua, bawat lalapatan ng iyong paa ay binigay ko na. Walang kaaway na makakatayo sa iyo. Amen. Purihin ng Panginoon, mga mahal kong kapatid. Pwede ba natin siyang palakpakan? Tingnan niyo. Babasahin ko ulit ang verse 5. Tapos ikukunik ko, pinagdugsong ko ito, ang Ephesians 1:13. I-ready mo, Sir Marian. Tatapusin ko ang verse 5 ng chapter 5 ng Roma, din idudugsong natin ang verse 13 ng chapter 1 ng Episo. And hope make it not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession. Hanggang sa pinakakasukdulan ng ating katubusan, hanggang sa binayarang pag-aari ng Panginoon para sa atin. Hallelujah. Until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. Verse 15, wherefore also, after I heard of your faith in the Lord Jesus, in love unto all the saints, cease not to give thanks for you, making mentions of you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation, the knowledge of Him. The eyes of your understanding being enlightened. So dito na, ito yung sabi nung nag-question kay Brother Branham, Brother Branham, it is the day of enlightenment. Marahil ikinukunik niya yung sinabi ni Pablo. Kasabi niya, mag-i-imagine ako na mag-ship ito. Na ito talaga ang mangyari. Pero ang makakaranas ng enlightenment, mabubuksan ng mga mata na maaalis ang mga tanikala. Magkakaroon ng clear vision.
Hallelujah, makikita si Kristo sa panahong ito. Maintindihan ng 7 selyo ang mga hiwaga sa huling panahon. Amen. Hallelujah, nang ito'y ini-inspire sa akin ng Panginoon, mga mahal kong kapatid. Nung magpasimula itong ilagay ng Panginoon sa puso ko, ang koneksyon sa pure in heart, sa isang pusong dalisay, na nakikita ang Diyos ay hindi yung literal lamang. Bagamat ang ultimate benefits, hallelujah, ang pinakahintay natin ay ang aktual na pagpapakita ng Panginoon. Pero sa kasalukuyang ito, sa panahon natin, ang nilagay ng Panginoon sa puso ko, ang kapahayagan ng 7 selyo. Kung naalala niyo pa yung pagtuturo ko sa 7 selyo, sino ang 7 selyo? Who is the 7th seal? Who is the 7th seal? Sino makakasagot? Who is the 7th seal? 7th seal is no other than the Lord Jesus Christ Himself. Pero nang himayin natin, hindi lang pala ito si Kristo. Sapagkat si Kristo ang ulo, ang iglesia ang katawan, konektado tayo. At mabubuksan ang ating mga mata. Magkakaroon tayo ng kapahayagan, yung mga hiwagang itinago ng Diyos sa mga panahong nagdaan. Ang isang anak ng Diyos sa tatanggap ng Espiritu ni Kristo ay totoong magkakaroon ng tinatawag na enlightenment. Mabubuksan ang kanyang mga mata at maiintindihan niya ang pagtawag at pagpili ng Diyos sa kanya. Purihin ng Panginoon, mga mahal kong kapatid. Sabi ni Pablo, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, na nananahan sa mga mananampalataya, siya na nasa inyo, ang magbibigay sa inyo ng karunungan at kapahayagan kung sino siya. Sinimulan natin sa verse 13, na siya na pinagtiwalaan niyo, na siya na pinakinggan ninyo. Hallelujah! Siya na sinampalatayanan ninyo, siya'y nanahan sa inyo. You are baptized with the Holy Ghost. You are sealed with the Holy Ghost. At siya na naroon sa loob, pag tama ang kalagayan natin na nagpapakumbaba, na nagpapasakop sa Kanya, mga mahal kong kapatid, nag-i-ignite yan. Magkakaroon yan ng power. Kinakailangan wag loose. Kasi pwede yung power nandyan, pero kapag merong problema sa atin, di ba? Hindi naayos ng Panginoon yung buhay natin, yung pagkatao natin, hindi natin naisuko, hindi tayo nagpakumbaba, kahit andyan ang Panginoon, hindi yan activated. Pag ang Espiritu ng Panginoon napipighati, hindi siya makapaghari, hindi siya sabihin natin, makapanguna sa atin. Walang liwanag na makikita sa atin. Try to imagine isang flashlight na merong battery na lang. Di ba? Merong battery. Tama yung battery. Bakit hindi umiilaw? Bakit walang liwanag na may produce? Baka loose. Baka may kalawang. Baka may sira doon sa flashlight mismo. Tama ba? Kung merong 10 flashlight dito, yung siyam gumagana, yung isa hindi. O balik na rin natin, yung isa gumagana, yung isang hindi. Palipat-lipat na ginamit yung battery. Isa lang yung lumiliwanag. Yung siyam hindi. Sa palagay nyo, ano yung may problema? Yung battery o yung siyam na flashlight? O yung siyam na flashlight. Kung yung 10 hindi gumana lahat, may problema, pwede yung battery. Pero walang problema sa ating Panginoon. Ang may problema sa atin. At gusto kong sabihin sa inyo, sana, I hope so, umaasa ako na lahat dito, hanggat maaari lahat ay bautismado ng Espiritu ni Kristo. You believe in Him, you trusted in Him, you are sealed with the Holy Ghost, you are born again. Amen? Pero hindi siya makakakilos ng lubusan kapag hindi natin tuluyang ipinasakop ang ating sarili. Hindi tayo lubusan na magliliwanag, mga mahal kong kapatid. Ito hindi ko nabigyan ng diin nung nakaraan sa pangaral ko nung linggo. Habang natutulog ang Panginoon sa bangka, that is faith. Naalala nyo? Sa sarap ng tulog niya, tinawag ni Brother Ryan yun na faith. Sapagat ang pananampalataya ay pagtitiwala. Alam ng Panginoon na may bagyo. Do you agree with me? Mas matindi yung forecast niya kasi may vision siya. Siya ang anak ng Diyos. Habang nandun sila sa laot, alam niya na may bagyo pero tinulugan lang niya ang kanyang mga alagad. Pero nang bumangon siya, nang sabayin niya ang dagat at ang hangin, that's not faith. That is power. Amen. Hindi ko nabigyan ng diin ng linggo. Sabi ko, bakit di ko nabanggit yun? Yung pinaka-importanting gusto kong sabihin, di ko nabanggit, tinignan ko sa note ko. Pinakinggan ko yung review ko, di ko na-highlight yung nang tumayo siya.
Hallelujah, nang siya'y magsalita, nang sawihin niya ang hangin at ang dagat. That's not faith anymore. That is power. Ang meron tayo, pananampalataya. We have the Word. At sa pamamagitan ng salita, may pananampalataya tayo. Pero sabi ng propeta, darating ang isang araw, He will turn the words that is in us into power. At yung salitang nasa atin, mamumutawi sa ating bibig, magkakaroon ng tinatawag na spoken word ministry. Magsasalita ang nobya ni Kristo at mangyayari. Amen! Hallelujah! Kaya makikita natin ang Diyos. Habang binubulay ko, blessed pakibalik nga. Gusto kong ayaw kong magkamali. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Habang yan ay binubulay ko, mga mahal kong kapatid, hindi yung actual na appearing ng Panginoon ang nai-imagine ko. Bagamat yan ang pinakadakila sa lahat. Pero ang nabubulay ko, ang nai-imagine ko, nagpapasalamat ako sa Panginoon na bagamat marumi ang puso ko, marami akong kahinaan, nakita ko siya sa buhay ko. Salamat sapagkat isa ko sa mapalad na dinalisay ng salita ni Kristo. Na patuloy na dinadalisay na bagamat sa paningin ko, marumi pa rin ako. Marami pa rin akong pagkukulang. Pero sa pamamagitan niya, ng kanyang spiritong nananahan sa akin, na pinagkaloob niya ng walang bayad. Regalo. Pabor. Ang isa sa binubulay ko, yung tinatawag na pabor, mga mahal kong kapatid. Ano yung pag sinabing pabor? Minsan nagbubulay ako, Lord, salamat sa malaking pabor mo sa akin, Lord. Hindi lang yung biyaya, malaking pabor. Pag sinabing pabor, sino kakaunawa ng salitang pabor? Favor. Di ba? Parang si Maria, sabi ni Anghel Gabriel kay Maria, nakasumpong ka ng great favor. Blessed are ye, blessed are you, Maria. Teresa Guerri Mendoza. Nakasumpong ka ng dakilang pabor sa mata ng Diyos. Hallelujah. Another verse. Colossians chapter 1, verse 27. Sabi diyan, to whom? Ikukunik ulit natin to doon sa verse. Tapusin mo natin yung Ephesians 1:18. Tapos idudugsong natin yan, Sir Mary Ann. Pinagdugsong-dugsong ko yan. The eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of His calling, and what the riches of the glory of His inheritance in the saints. Verse 19, and what is the exceeding greatness of His power to usward who believe, according to the working of His mighty power. Verse 20, unang bahagi lamang, which wrought in Christ, Ephesians 1:20, which wrought in Christ, and verse 27 ng Colossians 1, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Tagalogin nga natin yan. Nasa kanila'y minagaling ng Diyos na ipakilala kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hintil. Nasa kanila'y minagaling ng Diyos, great favor, minabuti ng Diyos, hallelujah, na ipakilala sa kanila, sino-sino yung mga kanila na yan? Tayo, the bride, the believers, minagaling ng Panginoong Diyos na ipakilala sa atin ang kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hintil.
Meron daw pong ipinakita sa atin, mga mahal kong kapatid. Merong ipinakilala sa atin. Meron tayong nakita. At ang hiwagang ito, hallelujah, ito'y si Kristo na nasa inyo. Ulitin ko, ito ay si Kristo na nasa inyo. Na pag-asa ninyo. Amen! Na pag-asa ninyo! Pag sinabing na pag-asa ninyo, mga mahal kong kapatid, kung wala siya, wala tayo. Lahat daw ng mga bagay na ito ay isinulat ng Diyos kay Kristo. Nilayo ng Diyos Ama sa ating Panginoon ang lahat. Nasa Kanya ang lahat. Siya ang sentro ng lahat. Siya ang sentro ng pangako. Siya ang sentro ng katuparan. Siya ang sentro ng Biblia. Siya ang sentro ng buhay. Siya ang lahat. Ang kahayagan ng Diyos Ama. Hallelujah. Hiwaga na tinago sa mga panahong nakalipas. Pero ipinakilala, mapalad sila na pinaging dalisay ang kanilang puso sapagkat makikita nila at makikilala nila si Kristo. Mga kapatid, magtatanong ako, kilala na ba natin ang Panginoon? Kilala na po ba natin ang Panginoon? Pwede ba nating makilala ang isang persona na hindi natin nakita? Brother Ryan, ibig mo sabihin, nakita na natin ang Panginoon? Yes, of course. Hindi matang literal, kundi ang mata ng pananampalataya. The eyes of your understanding. The eyes of your heart. Amen. Kaya sila na nakakita na sa persona ng Panginoon, sa kaluwalhatian at kabanalan niya, alam nila ang karanasan ng pagiging banal. Alam nila ang karanasan ng isang maluwalhating kalagayan sapagkat naranasan nila ang Panginoon sa kanilang buhay. May mga panahon na umiiyak tayo. May mga panahon na ang tingin natin sa ating sarili ay basahan. Sino ito nakaranas na? Nang tingin natin sa ating sarili, napakarumi, mga mahal kong kapatid. Nakikita natin ang ating sarili na napakarumi, napakahina. Pero umiiyak ka na mayroong kagalakan. Dumadaloy ang luha mo, tumutulo ang luha mo. Umiiyak ka pero yung iyak mo napakagaan. Napakasarap sapagkat nararanasan mo ang presensya ng kabanalan at kaluwalhatian ng Panginoon sa buhay mo. Sana po maranasan ninyo yan. Yung mabigat na karanasan nagiging magaan. Kapag ang bigat ng kaluwalhatian ni Kristo ay maranasan natin. Alam nyo, mga mahal kong kapatid, kapag naranasan natin ang kaluwalhatian ng Panginoon, kapag naranasan natin ang kanyang presensya, ang makita ang Diyos ay makita at maranasan ang kanyang presensya. Hindi mo nakikita ng literal sa iyong mata, pero alam mo at masasabi mo, kasama mo siya. Nakakausap mo siya. Nakikita mo siya ng mukhaan. Hindi sa aktual na mata. Hindi sa pamamagitan ng naked eye, kundi sa pamamagitan ng mata ng pagkaunawa. Ayoko magtanong, kasi baka ilan lang mga magtaas ng kamay. Sino dito ang naranasan ng makita, makausap, at maranasan ng kaluwalhatian, kabanalan ng Panginoong Jesucristo? Di pa ako nagtatanong. Gusto ko sanang itanong. Pero sana maranasan natin at kauhawan natin. Ang dami nating inaawit na may kinalaman sa kaluwalhatian ng Panginoon, mga kapatid. Noong nakaraan lamang, umawit si Brother GM, pinagbuhusan ng lakas ng loob. Diba? Tinalo mo pa si Joshua Isaac. 10 taon nang pabalik-balik dito. -7. 3 years pa lang naman siguro. Diba? Sa lakas ng loob, pinagpala ka. God bless you, Brother GM. Narito. Ano kanta mo? Anong kanta mo? Mali yata ah. Ano ba yung, anong start nun? Ano yung beginning nun? Yung verse 1?
Iba pala yung narito kami. Iba yung naisip ko. Pero yung kinanta mo, ang puso ko'y dinudulog sa'yo. At meron na sasabi doon na, gawin mong banal na tahanan. Mangyari nawa sa'yo, kapatid, at sa ating lahat. So, inimay natin yung pagiging mapalad. It is Christ in us, the hope of glory. Sa mga nagno-note, ito ang pagiging mapalad. Blessed. It is Christ in you. Amen. Kapag sinabing ang isang tao ay mapalad, si Kristo ay nasa kanya. At pag sinabing makikita ang Diyos, makikita nila ang Diyos. Una, in actual, sabi pa ng propeta, magaganap ang rapture. Makikita natin siya. Makakasama natin siya. Pero in present, mga mahal kong kapatid, it is the presence of God. It is the person of Christ. Hallelujah. Nakasama natin sa buhay natin. Na gumagawa araw-araw. So pag sinabing makikita natin ang Diyos, makikita nila ang Diyos, makikita ninyo ang Diyos, it is the work of God. Ito yung sinabi ng Panginoon, di ba? Nakikita nila ang paggawa ng Ama. Nakikita nila ang Diyos Ama dahil sa mga bagay na ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo. It is the work of God in us, in you. It is the glory of God. It is the presence of God. It is the understanding of His will. It is the power of the Lord in us na patuloy na nagpapakilos sa atin at nagpapalago sa atin, mga mahal kong kapatid. So, napakalawak. Ayoko na pong mapakalawak. Kumbaga mga point na lang yun. Kung i-adlib ko pa, itong panglima, it is the revealing of the mystery, revealing of the seven seals, revealing of the seventh seal, knowing Him, being united with Him. Yan yun lahat. Makikita nila ang Diyos. Ibig sabihin, makikilala mo siya. Amen. Magiging kaisa mo siya. Magiging kasama mo siya. At merong pangako para sa atin. Pero in reality, atras tayo ng konti, the current nature of human heart is fallen. In Jeremiah, basahin natin mga kapatid, sa karamihan ng mga tao na tinawag ng Panginoon at patuloy na tatawagin, sinabi ng banal na kasulatan sa Jeremiah 17 verse 9, the heart is deceitful above all things and desperately sick. Sa English muna, who can understand it? Who can know it? Sa Tagalog, ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Yan ang kabaliktaran ng pure heart. Yan ang fallen nature, fallen state ng isang tao. At lahat tayo ay dumaan sa ganyang kalagayan, mga kapatid. Tama po ba? Kaya lang, hanggang ngayon, masama pa rin yung puso natin. Nagngingit-ngit pa rin. Nagagalit pa rin. Natutulala pa rin, nalilito pa rin, nako-confuse pa rin. Nagda-doubt pa rin. Nag-aalinlangan, natatakot, naiinis, naiirita. Inaalala ko yung nasa Bible sa Matthew 6 na sinabi ng Panginoon, yung parang gaya ng salitang nababahala, ano doon? Tulungan niyo ako ng Tagalog, nando sa Matthew 6. Nababalisa. Pusong balisa. Ibig sabihin, hindi mapakali. At
Hindi nyo ako pwedeng pagtaguan. Hindi ko rin po kayo pwedeng pagtaguan. I know what is our current condition. May mga pag-aalinlangan pa rin at takot, mga kapatid. Ang puso ng tao ay masama, naging masama. Ang ilan sa atin dati, at baka hanggang ngayon ganito, ang ilan sa atin marahil dati at ngayon, ay kagaya ng pusong naroon sa talinghaga ng Panginoon sa Matthew chapter 13. Una, yung mga pusong nasa tabi ng daan. Hindi na ako magbabasa to save time. I-take note nyo na lang, yung 4 na uri ng puso. Pusong kagaya ng nasa tabi ng daan. Ito yung mga taong nakikinig, may napakinggan, pero walang maintindihan. Meron ba dito? Nakikinig, pero walang maintindihan. Yan yung pusong kagaya ng nasa tabi ng daan. Mababaw. Mali ang kalagayan. Walang oras sa Diyos. Yan yung mga taong nasa labas ng pintuan. Hindi pa nakapasok. Yan yung mga taong hindi pa aktibo sa iglesia. Yan yung mga taong sabihin natin, in general, mga unbeliever pa. At lahat naman marahil dito, 99% ay mga believer na, meron lang ilang bisita, kagaya ni Cecilia. Pero may mga unbeliever in heart. Sabi ng prophet, there are always 3 kinds of believer in every fellowship. Not literally unbeliever, but unbeliever in heart. Kung naalala yung pagtuturo ko, kapag meron tayong isang hindi sinasampalatayanan, not 100%, you are still an unbeliever. Tama ba? Pag sinabing hindi ka naniniwala sa isa, unbeliever ka. Pero pag pinapaniwalaan mong lahat, you are a believer. At meron marahil ilan sa atin na kagaya na ang puso ay kagaya nasa tabi ng daan, nakikinig pero walang maintindihan. Ang ilan naman ay pusong kagaya ng mabato. Nakapakinig, nakapasok sa iglesia, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon sa pagsisisi, may naunawaan kahit papaano. Nagsimba, pero walang paninindigan. Meron bang ganito dito? Nang sabi ng scripture, nang dumating ang mga pagsubok at pag-uusig, dahil ang puso ay, ang salita ay naitanim sa mabatong kalagayan. Sabi doon, hindi nag-ugat yung binhi. At nang dumating ang pagsubok, ang sikat ng araw, ang mga pag-uusig, natuyo. At maraming ganito sa atin dati. Ang kagandahan na lamang mga mahal kong kapatid, it is a state or condition na pwedeng mabago. It is a process. Ito ay pagkilos at paggawa pa rin ng Panginoon na ipinaranas sa atin. Marahil ang ilan sa atin dito dati at meron ding hanggang ngayon ay ganito. Di ko pa nabanggit pala yung isa pa. Doon sa mabatong puso, pusong kagaya ng bato, mabato, yan yung mga taong wala pang paninindigan, pawala-wala sa church, sawawala pa yan, at natitisod. Sabi sa Ingles, they are, na-offend sila. So ito yung mga taong matitisurin pa, bagamat bautismado na. Din ang pangatlo, ilan sa atin marahil ay nakapakinig. Sabi ng scripture, nakapakinig ito. They are the one who heard it. Heard the word. Nakaunawa, nakaintindi. Nakapanindigan. May paninindigan na. Kahit anong pagsubok na natili, may kakayahang manatili. Kahit anong pag-uusig. Ano man nasabihin ng mga tao sa kanya, nagawa niyang nakapagpatuloy sa paglilingkod. Pero meron pa rin nasumpungan na kahinaan sa kanya. Ano yung kahinaan niya? Material ng mga bagay. Naghahangad pa rin ng mga bagay sa lupa. Materialism.
Yung hangarin niya na magkamit pa ng mga bagay sa mundo. Naintindihan niyo ba ako? Hindi na ako nagbabasa. Ito daw yung nagtsuk. Ito daw yung umipit doon sa binhi. Ito daw yung sumakal sa salita ng Diyos na nung una ay nagbunga. Lumago kahit papano namunga. Nanindigan, nakapagpatuloy, pero dumating yung araw. Sabi ng scripture, dahil sa paghahangad niya ng kayamanan, nasakal ang salita. Nag-grieve ang spirito ng Panginoon. At pagkadakay, hindi na namunga. At sa paglalarawan ni Apostol Pedro, mga mahal kong kapatid, sa tinatawag na statue of a perfect man, sabi ni Pedro, yung mga tao na wala nito, inisa-isa niya from faith, virtue, hanggang sa tinatawag na charity, yung mga tao daw na wala noon at hindi nagpapatuloy sa ganung kalagayan, ay walang nakikita. Mga bulag, walang nakikita. Sino mga nagbabasa ng Biblia na naintindihan na sinasabi ko? Hindi na pa ako nagbabasa. At kung merong mga nakikita, sabi ni Pedro, ang nakikita ay yung mga bagay na malapit lamang. Yung mga bagay na nasa unahan lamang. Walang kakayahan na makita ang nasa unahan. Pero salamat, mayroong ikaapat na uri ng puso. Ito na, pusong kagaya ng mabuting lupain. Amen. Naalala yung sinabi ko kanina, bibigyan natin ng diin yung tinatawag na mabuting lupain. Mabuting puso. Sapagkat yung naroon sa mabuting lupain, mga mahal kong kapatid, na ang salita ng Diyos ay dumating. Sabi doon, nagbunga, hanggang sa 100%. Namunga ng 30, namunga ng 70. Kung ako nagkakamali, 3 yun eh. 30, 60, 100. Nung una, mayroong namunga ng 30, namunga ng 60, pero ang kagandahan, umabot sa 100%. Kaya ang pamumunga, ang paglago sa pananampalataya, ang maging handa sa nalalapit na pag-agaw, mga mahal kong kapatid, ang mga pagpapala at gagawin ng Panginoon at pagsasakatuparan ng kanyang pangako ay naroon lamang sa pangakong lupain. Naroon lamang sa pangakong puso. Hiwalay sa pangakong puso, walang pamumunga ng 100%. Kanong klase ng puso ang meron tayo ngayon? Meron na ba tayo ng promised heart? Alam nyo ba na ang promised land ay hindi naman agad naging mabuting lupain? Alam nyo ba na ang promised land ng pasukin nila ay disyerto? Hindi naman talaga lahat ay binubukalan ng pulot at gatas, pero sinabi na ng Panginoon ang lupang ito ay mabuti. Kaya nung ginawa ng mga Hudyo na makapasok sila sa promised land, mga mahal kong kapatid, kinultivate nila. Saklat pa ng Jeremias, anong sabi doon ng Panginoon? Bungkalin ninyo ang lupa. Ibig sabihin, meron pa ring proseso. Doon sa lupain ng pangako, meron silang kinakailangang itaboy ng mga kaaway. Ang mga Hittites, mga Jebusites, yung 7 makapangyarihang bansa na naroon, kinakailangan nilang itaboy. Para maranasan nila ang kalubusan ng pagpapala, ng inheritance na ipinangako ng Panginoon sa kanila. Kinakailangan nilang una itaboy ang mga kaaway naroon. At pagkatapos i-cultivate ang lupa na pinangako ng Panginoon sa kanila. Sa tulong ng Panginoon at sa gabay niya, mga mahal kong kapatid, at sa kapangyarihan na ipinaparanas niya sa bawat isa atin, magagawa natin ang mga bagay na ito. Amen. Hallelujah. So ang kalagayan natin, marahil, kagaya ng inisa-isa ko, ay nandun tayo. Pero salamat na lang sa Panginoong Diyos, sapagkat merong pangako para sa atin.
Balikan natin ang Matthew 5:8 at tayo tutungo sa pagtatapos. Sabi yan, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." Psalms, basahin natin, i-connect natin. Verse 10, chapter 51. At after nito, ito yung huling mga talata at tayo magtatapos sa KJV at i-ready mo mamaya yung JNV at ISB, Sister Mary Ann. Sa Psalms 51 verse 10, sabi ni Haring David, "From fallen state, pusong kagaya ng nasa tabi ng daan, pusong kagaya ng nasa batuhan, pusong kagaya ng nasa dawagan." Yung tatlong uri ng puso, tatlong uri ng lupain na nasa talinghaga ng Panginoon, naranasan ni Haring David. Do you agree with me? Fallen heart. Fallen state of heart. Naranasan niya ang tatlong uri ng puso na hindi tama ang kalagayan. At ito ang kanyang naging dalangin. Inaawit natin yung kanta na Pure Heart, di ba mga kapatid? Pure heart, that's what I long for. A heart that hides your word. Tama ba? A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. So ngayon ko naintindihan na yung pinagagalingan pala ng inspirasyon yan ay sa dalangin ni David. Yung iba namang kanta, "Create in me a clean heart, O God," andun din. Pero yung tama palang salita kasi dito ay pure heart. Sabi dito, "Create in me a clean heart." Create in me, a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. So may kinalaman ng puso sa spirito ng Panginoon. Ang kanyang dalangin, magkaroon siya ng dalisay na puso. Dalisayin ng Panginoon ang kanyang puso. Sa JNV, basahin natin, ang salitang clean dyan, mga mahal kong kapatid, ay galing sa Hebrayong salita na tahur, na kung titingnan nyo mismo sa inyong mga KJV Plus, ang talagang pinaka-meaning ay hindi clean, kundi pure. Walang ibang meaning, nag-iisang meaning sa KJV Plus ng word na clean. Na ang original word sa Hebreo ay tahor, na kung talagang isasalin dapat ay pure. Kaya sa ISB at sa JNV, so ginagamit natin yung JNT saka JNV, isa lang yung parang parehas lang yung translation. JNV muna. Sabi diyan, pinagsama na Sir Merian. JNV or JNT, "Create a pure heart in me, O God, and put a new and loyal," ang ganda "and put a new and loyal spirit in me." Ang ganda pag ibinababaw yung pagka-Ingles. Then ISB, "God, create a pure heart in me and renew a right attitude within me." Mas pinababaw, ugali, karakter. Kaya ang isang taong meron ng pure in heart, dinalisay na puso na naranasan ng pangakong puso na galing sa Panginoon, natatahanan niya, na tinatahanan niya, nagkakaroon ng pagbabago sa ugali. Amen. Kumusta po ang ugali natin, mga kapatid? Kaya kung nais nating lubos na mabagong ugali natin, ang kailangan natin ay siya. Ang may kakayahan na dumalisay ng ating puso, dalisayin ng ating puso. Hallelujah.
Sabi pa ni Apostol Pablo, si Kristo na nasa atin, it is Christ in you, ang pag-asa ninyo sa kaluwalhatian. Amen. Siya na nasa inyo, na pag-asa natin. Naintindihan niyo bang ibig sabihin nun, mga mahal kong kapatid? Pag inalis natin ng Panginoon, walang pag-asa sa sino man sa atin. Walang pag-asa si Brother Ryan. Ako mismo sa aking sarili, madidepress ako. Walang pag-asa. Pero sa kabila ng mga pagsubok, ng mga pinagdaraanan at mga kakulangan at kahinaan pa, salamat sapagkat naranasan ko na makilala ang Panginoon sa buhay ko. Naranasan ko, hallelujah, ang dakilang pangako niya. At dahil sa Kanya, since then, from the very beginning, nang tawagin ng Panginoon ang inyong lingkod at magkaroon tayo ng iglesia sa dakong ito, nagpapatuloy. Hallelujah. Nakakapagpatuloy hanggang ngayon dahil ang pag-asa ko at patuloy na lakas at kapangyarihan na nararanasan ko ay galing sa Kanya. At nagtitiwala din akong lubos at umaasa ng kabigatan na pwedeng maranasan ko at ng mga manggagawa sa atin dito ay magkaroon ng kagaanan sapagkat hindi natin sisikapin sa ating sarili na mabago ang mga taong ito, kundi dahil sa Kanya. Meron tayong buhay na pag-asa na kung si Kristo ay nasa atin, mga mahal kong kapatid. Amen. Ano't ano man ang mangyari, may mga anak ng Diyos dito na inaayos ng Panginoon ng buhay. At isang araw, magtataglay ng kaluwalhatian ng Panginoon, isang pusong dinalisay, hallelujah, na magliliyab at magniningning sa kabanalan at kaluwalhatian ng Panginoong Diyos. Sa pag sinabing of pure in heart, blessed, balikan natin and we will close. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. In general, sila na nakaranas ng pagdadalisay ng Panginoon ay makakasama sa pag-agaw. Amen. Makakasama ng Panginoon sa Kanyang paghahari at makakasama natin siya, makikita natin siya araw-araw, magpawalang hanggan, mukhaan. Pero in present time, mga mahal kong kapatid, blessed are those believers na naranasan ang salita ng Panginoon sa kanilang buhay, na kanilang sinampalatayanan. You got baptized, not only sa water baptism, kundi sa bautismo sa Espiritu Santo. Naranasan niyo ang new birth, ang born again experience, then patuloy tayong dinadalisay at pinapalago ng Panginoon. Pag sinabing pure in heart, yan ay isang kondisyon na mula sa isang fallen state, maruming kalagayan, binago at patuloy na binabago, inaayos, at inaanyuan ng Panginoon na kung ano yung kanyang imahe, kung ano yung kanyang kaluwalhatian na tinataglay, mga mahal kong kapatid, ay gayon ding imahe at kaluwalhatian ng ating tataglayin. Amen. Pagpalain tayo ng ating Panginoon, atin siyang palakpakan. Hallelujah. So, tayong lahat ay magsitayo, mga kapatid. Kagaya na sinabi ko, sikapin ko maging maikli lamang. Let us pray. Yuko natin ang ating mga ulo, mga kapatid, sa panalangin. Hallelujah. Manaming Diyos na banal, Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Patuloy niyo pong ipinapaalala sa amin sa pamagitan ng iyong mga salita, sa pamagitan ng inspirasyon, Lord, na nilalagay mo sa puso ng iyong mga lingkod sa dakong ito, na kung meron mang isang pinakamahalagang bagay na patuloy at malimit niyo pong ipinapaalala, ay ang kailangan namin sa mga huling araw na ito, ang maranasan ng dakila niyo pong pangako sa bawat isa amin. Na ang pangakong ito ay nagsimula pa sa iyong mga disipulo, Panginoong Diyos, sa mga apostoles. Naghintay sila ng 10 araw,
10 araw, Lord, naranasan nila yung dakilang pangako. At sa aming panahon, Panginoong Diyos, kami rin naman ay patuloy naghihintay ng mga dakilang pangako nyo pa na gagawin sa aming mga buhay. Salamat po sa mga salita nyo na aming naunawaan, aming nakita, Lord. Salamat po sa patuloy na pagpapahayag nyo sa amin. Sa tulong nyo po, Panginoon, na ang mga bagay nito ay aming nauunawaan. Kung naranasan man namin ang bautismo sa Espiritu Santo, Lord, maraming salamat. At alam namin na kagaya na sinabi na Pablo, Lord God, Ikaw ang patuloy na gagawa. Ikaw ang patuloy na kikilos sa bawat isa amin. Ito pong aming dalangin, Panginoon. Mangyari lamang po ang sakdal niyo pong kalooban sa buhay ng bawat isa amin. Sa iyo ko po pinagkakatiwala ang aking mga kapatid sa dakong ito. Ang mga nanay, ang mga tatay, both the brothers and sisters, Lord, the young people, the adults, the elders, the young ones, Lord Jesus, all of us. Panginoon, kayo na po ang bahala sa amin. Mangyari lamang po, Diyos, ang iyong sakdal na kalooban. Maraming salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa gabing ito, sa kabila na wala kaming mainam na power, Lord, ng kuryente. We thank you, Lord, sa pagkakataon na binigay niyo sa amin para makapakinig ng iyong mga salita. Bless every one of us, Lord Jesus, at sa aming mga tahanan, sa aming mga pag-uwi, dalangin namin ang patuloy na pagpapala niyo po sa bawat isa amin. Maraming salamat po. Patuloy namin pinakatiwala sa iyong lahat at ibinabalik ang pinakamataas sa papuri, pasalamat sa iyo lamang at ang latang ito ay aming dalangin, papuri, kahilingan at pagsamo. Hinihiling sa iyo lamang po at sa iyo pong dakila at banal na pangalan, aming Panginoong Jesucristo. Everybody says Amen. Amen. And Amen. Ating palakpakan misang pang Panginoon, mga kapatid.